Kay buti mo, Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakila at makapangyarihang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Sa oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, niluluwalhati, na dakila at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Loobin mo nawa na kami po ay inyong samahan, iyon at yung mapagpalpagimalang kamay, abutin ang lahat ng aming pangangailangan, inyo pong pagalingin ang mga may karamdaman na sakit sa ngalan ni Kristo Jesus. Ang mga nangihinat na bibigatan ay inyo pong pag-aan at palakasin sa pangalan ni Kristo Jesus. At yaong mga may kahilingang itataas, ipagkaloob mo po tugunin sa pangalan ng aming Panginoon. Pagpalay mo po higit sa lahat ang mabuting balita ang ating ihahatid upang ito'y magbigay sa amin ng liwanag at lakas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Malakpakan po natin ang lakas ng Panginoon. Yung ating kapatid na si Brother Noel ay may tayo ngayong hapon. Nagmamadali po siya. So anyways, ating po ayan ang magandang balita na ating pagsasalusaluhan. Ito'y hahanguin natin sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Luke chapter 4 verses 14 to 21. Ebanghelyo ayon kay San Lucas, kabanatang 4. Simula talatang 14 hanggang 21. At ganito po ang nakasaad sa wikang Ingles. Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about him spread through the whole countryside. He taught in their synagogues, and everyone praised him. He went to Nazareth, where he had been brought up, and on the Sabbath day, he went into the synagogue, as was his custom. And he stood up to read. The scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written, "The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor." Then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him. And he began by saying to them, "Today, this scripture is fulfilled in your hearing." Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Umalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazareth na kanyang nilakhan.
Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinilang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulod niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa Panginoon. Palakpakan po natin ang lakas ng Panginoon. At mahal na po kayo umupo sa napakagandang presensya ng Panginoon. Isang pinagpalang hapon po sa inyo lahat. Pagpalang hapon din po, Brother. Palakpakan natin ang mga Diyos. Now, anyways, dahil binati ko kayo, mamatiin ko naman yung mga nakatungkay sa digital platforms ng Kapahayagan TV at UGC social media channels. Saan man dako kayo nandoroon, anumang oras, anumang kontinente sa buong mundo, saan man kayo kinalalagyan, pinagpalang araw, gabi, ang aking bati sa inyo. Habang pinakikinggan ninyo ang mensahe ng Diyos, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo. Purihin natin ang Panginoon. Ang ating ulo ng makalangit na balita ay aking tatawagin Christ's Public Ministry. Ang pagpublikong pagmiministeryo ni Jesus. Amen po ba? Amen. Nang isinaysay ng Ebanghelyo ang ating pong natunghayan, ang hayagang panimula ng pagmiministeryo ni Jesus. Dahil natapos sapagkat natapos niya o nagwagi siya mula sa pananukso ng Diablo at matapos ang pagbinyag at matapos ang 40 araw ng pag-inilay sa ilang ng 40 araw kung saan tutusuin siya ng espiritu ng kasinungalingan. Amen. At si Yesu Kristo ay may kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumasa kanya ang Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu bumaba sa kanya noong siya po ay binautismuhan ni Juan Bautista. At kumalat ang balita patungkol kay Kristo Jesus na nagtuturo sa isang synagogue, sa mga synagogues, at dinakila naman siya. At umuwi ang Panginoong Yesus doon sa kanyang nilakhan sa Nazareth.
At katulad ng kanyang kinagagawian, nagtungo siya sa sinagoga on Sabbath day upang umasa ng mabuting ng salita ng Diyos at ng aral. Now, ang tanong ay, ano po ang layunin ng public ministry ni Kristo Jesus? What aims of the public ministry of Jesus? Una sa lahat, higit sa lahat, it aims to preach the gospel to the poor. Upang layunin ito na ipahayag sa mga maralita ang mabuting balita. Sabi sa verse 18a ng Luke chapter 4, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha. Sa mga dukha. Now, paano may pangangaral sa mga maralita ang mabuting balita? Tunghayan po natin ang sinabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 7 and 8. Makinig ang may pandinig. Sabi ni Jesus, "But I tell you the truth. It is for your good that I am going away. Unless I go away, the Counselor will not come to you. But if I go, I will send him to you. When he comes, he will convict the world of guilt in regard to sin and righteousness and judgment." Amen. Ito po ang naman. Sabi rito, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang anumang maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Ang pararangalan ito, pabasahin ko na po. John 15, 7 and 8. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Ang napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad. Ang ibig sabihin, if you remain in Him and His words remain in you, ask whatever you wish. And it will be given you. Amen. 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 Palakpakan. Now, ano po ang sabi
ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Romans chapter 10 verse 17. Ang sabi po sabi ng Romans 10:17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapanginig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Yan po ay bunga ng pakikinig. Ang bawat may pananampalataya. At mananampalataya lang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo Jesus. Amen. Lahat tayo ay dapat pagtuunan ang mensahe kapahayagan ng Diyos. Kapag nakatuon sa ating pandinig ang mensahe kapahayagan tungkol kay Kristo Jesus, tinitiyak ko po, sasagana at higit na sasagana ang biyaya na nais ninyong hiningin sa Diyos. Amen. Tunghayan din po sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. 2 Timothy chapter 1 verse 9 and 10. Ano po ang sabi? Who has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time, but it has now been revealed through the appearing of our Savior, Christ Jesus, who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel. Sa pamamagitan ng grasya. Amen. Amen. At napakaliwanag ang sinabi ni San Pablo. Ito'y kung sabi sa halip makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nakakayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Yan ang layunin ng mabuting balita. Nilupig ang kamatayan, kundi sa halip binuksan ang buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Now, ano man ang pangalawang layunin
ng public ministry ni Kristo. The second aim is to heal those who have broken-hearted. Lahat ng pusong sugatan, hihilumin. Saan ko po hinango? Open your Bible in Psalm 107 verse 20. Psalm chapter 107 verse 20. He sent forth His word and healed them. He rescued them from the grave. Amen po ba? Amen. Yaong mga sugatang puso, hihilumin ng salita ng Diyos. Kung makikita natin sa wikang Pilipino, sa Psalm 107, ang sabi dito, sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling at naligtas sila sa kapahamakang sana ay dahil. Hindi lamang para ipahamak ang tao, kundi upang iligtas. Hindi lang basta gumaling ang lahat ng nasugatan, inililigtas pa sa tiyak na kapahamakan. Amen? Imagine sa Los Angeles, isang bahay lang ang hindi natupok ng wildfire. Bakit? Sapagkat dumating ang kaligtasang bigay ng Diyos. Amen? Imagine niyo yung nag-host ng Golden Globe Award, sinabi pa, zero mention ang Diyos. Halos pinagtawa na lang ilan. Pero anong nangyari? Pagkatapos sabihin yon, halos lahat ng kabahayan tinupok ng apoy. Subalit may isang hindi natupok, at yun ay ang tahanang inilaan ng buhay ng Diyos na siyang binuhos at pinoteksyon ng banal na dugo ni Kristo Jesus na ating nakapagligtas at Panginoon. Now, ano po ang sabi ng Matthew 4:23 to 25? Itong sumunod. Matthew chapter 4 verse 23 to 25. Ito ang sabi. Inibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at pinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabagtong sa buong Syria, kaya dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman, mga inaalihan ng mga demonyo at mga himatayin, mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling.
at sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Imagine, naging bantog ang Panginoong Hesus. Sari-saring sakit at karamdaman ng kanyang pinagaling. Mga himatayin, paralitiko, evil possessed, etc., etc., pinaghimalaan ng Panginoon. Ganyan ang nangyayari sa mga charismatic communities tulad ng El Shaddai. Sari-saring himala ang pagkilos na ginawa ng Diyos sa buhay ng mga. Amen po ba? Amen. Now, ano naman ang pangatlong layunin? It aims to proclaim freedom for the captives. It aims to proclaim freedom for the captives. Naglalayon ito upang palayain ang mga nabinanggo. Anong sabi sa verse 18b? He sent me to proclaim freedom for the captives. Now, ano po ang sabi ng John 11:43 to 44? Anong sabi ni Jesus kay Lazarus na nasa loob pa ng libingan? Lazarus, come out! Pagkasigaw, aba, kumilos si Lazaro na halos nakakayong lino. At nang makita ito ng lahat, ang sabi ng Panginoon, kalagan niyo siya upang siya'y makalaya. Palakpakan ng Panginoon. Yan ang himala ng Diyos. Yan ang Kristo na ating nakikilala upang lahat ng nabinanggo ay pinalaya. Ngayon, anong pang-apat na layunin? The fourth aim of Christ's public ministry is to recovery of sight for those who are blind. Ito pong karugtong ng binasa ng Panginoon sa Prophet Isaiah. And recovery of sight for the blind. Ihahayag sa mga bulag na sila'y makakikita. Now, ano po ang sabi ni Santo Apostol sa mga taga-Epeso? Epeso na banatang 6, talatang 17. Epeso na banatang 6, talatang 17. Ito po ang sabi, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu na makatuwid ang salita. At ano po ang sabi sa 2 Korinto 4:4-6? Sabi rito, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag
ng mabuting balita tungkol sa kaninlingan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo Jesus na ating Panginoon ang ipinangangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako'y lingkod ninyo alang-alang kay Jesus, sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa karinlan ay sisilang ang liwanag, ay siya rin nagbigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Ang Diyos ng daigdig pala ang nagpabulag para hindi makita ang liwanag ng Panginoon. Pero sa pamagitan ng salita ng Diyos na ipinangangaral, lahat ng kaninlingan ay muling makikita. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Now, at ano po ang pinakahuli? The last aim of Christ's public ministry. The fifth and final aim is to set freedom for those who oppress in order to proclaim the year of the Lord's favor. Verse 18b and 19 of Luke chapter 4. To release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Upang bigyang paluwagan ang mga sinisiing at ipakahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Saan po natin, ano po ang kahulugan ng mensahe nito? Tingnan po natin sa Luke 6:27. Lucas kabanatang 6, talatang 27. Sabi ni Kristo Jesus, ngunit sinasabi ko sa inyo mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Verse 35, sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat hindi siya mabuti sa masama at sa mga hindi marunong kumanaw ng utang. Imagine, sa ating buhay, mahirap sundin ang pinapagawa ng Panginoon. Subalit, sa kanyang grasya, kailangan gawin ito. Upang ano? Upang maranasan ang pagmamahal ng Diyos. Piliin natin ang Panginoon. Let us look to letter of St. Paul to Galatians. Galatians chapter 2, verse 4 and 5. Ano po ang sabi ni San Pablo? Bagamat ibig siya ipatuloy ng ilang taon, nagpanggap ng mga kapatid at nakihalubilo upang tiktikan ang ating kalayaan mula kay Kristo Jesus. Kami ibig nilang ipaalipin. Ngunit, hindi kami napailalim sa kanilang kagustuhan.
kahit isang saglit upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na mabuting balita ng kaligtasan. Amen. Purihin si Yahweh at pahahayag ang pagliligtas na gagawin ng atin. Amen. In other words, lahat ng mga sinisiid ay bibigyan kaluwagan. Magmahalan, mag-ibigan, sabi ni Jesus. At sa pamagitan ng salita ng Panginoon, patuloy tayo sasamahan. Amen. Purihin natin ang Panginoon. At bilang pangwakas, yan ang pagmimisteryo ng ating Panginoong Jesucristo. Manalig at panampalataya sa Kanya sa lahat ng soberanya. Huwag tayong bibitaw sa Kanyang panawagan. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Kayo po'y naniyahang tumayo. Hindi ko po alam kung anong magandang hymn song. Subalit, ito na ang takdang oras upang panalangin ng sama-sama. Nang may pananampalataya at may pananalig sa ating Panginoong Diyos. Pakitaas ang inyong mga daladalahan kasama ang inyong mga kahilingan at handog. At sama-sama tayo manalangin sa ating buhay, banal at makapangyarihang Diyos. At isasama natin sa panalangin Zay, Regine Gawat, sa gagawing competition bilang journalism sa araw ng bukas. Naway samahan ng Panginoon sa gagawing competition sa araw ng bukas. And by the way, ang tapat pa ang host sa ating Saturday Family Appointment sa Amiel City. Nawa samahan tayo ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos. At maging kayo mga nakatungay sa social media channels ng Kapahayagan TV at UGC at Stapable Praise Channel. Samahan niyo po kami sa pananalangin. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos Ama makapangyarihan, maraming salamat po sa mensaheng kapahayagang ipinahagi mo sa bawat isa patungkol sa public ministry ng aming Panginoong Hesus. Naway magsilbing aral ang mensaheng ito at maitanim sa bawat isa ang mensahe ng kanilang napakinggan. Patuloy mo pong pagpalain at idudulog sa aming panalangin si Zay, Regine Gawat sa kanyang gagawing pagsabak sa competition sa journalism sa araw ng bukas. Nawa maging matagumpay ang gagawing competition sa araw ng bukas. Selyuhan mo po ng libo-libong anghel ang kanyang pagkatao at sa pamagitan ng iyong tinig, bigyan mo po siya ng banal na karunungan upang mapagtagumpayan ang competition na gagawin sa araw ng bukas. Pagpalain mo po ang lahat na nandito
sa lugar na ito. Pagpalain mo po ang nagtaguyod ng gawain mo, magmula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang aming mga awit at ang mga nagsusuporta sa iyong mga gawain. Pagpuli mo po pagpalain ang bawat isa, sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyan papala. Pagpalain mo po, O Diyos, ang kanilang mga hawak kamay na nakataas. Pagpalain paspasan ang mga handbags, wallets, Biblia, tubig langis, asin, panyo at iba pang bagay na kanilang itinataas. Gamitin mo po bilang mga sangkap upang ang sino makahipo ay sundan ng inyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyay papapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa puting papel, ang kanilang mga kahilingan, inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Paspasan ang kanilang mga alay at handog, ibalik sa kanilang ng pusuntakal, siksik, digdig at tumaapaw. At sa aming pasmantalang paghiwa-hiwalay, paglay po namin ang ibayong kalakasan at ibayong kasiglahan mula sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin kaysa ng panambitang panalangin ng aming Ina Birheng si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas, Panginoong Kristo, na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Makibaba ang inyong mga hawak kamay. Ibaba ang inyong mga hawak kamay. At itaas ang inyong kamay na walang hawak. At buong galak natin papurihan ng malakas ang ating buhay. Manalat at kapangyarihan. Amen po ba? Amen. And may the Lord God bless us all now and always forever, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Let's give Him thanks with a grateful heart. Give thanks. Give thanks With a grateful heart, Give thanks to the Holy One. Give thanks, because He's within. Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One, to the Holy One.